All the promises of God are yes and amen. He is the faithful God. Kaya kung ano pinangako niya, asahan mo, tutot din at gagawin ng Diyos ang mga bagay na iyon. For the continuation ng ating pagtalakay regarding the Holy Spirit, so last Sunday, ang ating tinalakay is the Holy Spirit in the Old Testament, no? Na kung saan is nakita natin siya ay inalintulad sa oil, no? So water, na the Holy Spirit ay hindi siya nauuna doon sa ginawa ni Kristo. Because He is the one, the so-called the witness kung ano ang ginawa ni Kristo. Nakita natin doon sa nakaraan na yung blood to purify the person, inilalagay sa right thumb, right ears, then followed by the so-called the oil. Ano po? Kaya kung ating itong ilalapat sa ating pong buhay, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. It is the blood of Christ, His sacrifice, put us into the right relationship with God. At sa pagkakataon na yon, ang sabi din ng Biblia that the Holy Spirit was given to the people who truly believe in the Lord Jesus Christ upang sa ganon kanyang bigyan ng buhay ang bawat salita at mga pangako ni Kristo sa atin pong puso. Now, for the continuation ng tatalakay natin is the so-called the inspirational ministry of the Holy Spirit under the Old Covenant. Ano po? Ito po ay to acknowledge the person of Gary J. Hall na kung likha ng mga katuruang ito. Ano po? So, ang sabi po dito is the so-called, sa previous na ating pagtalakay, the Holy Spirit was prominent in the Old Testament. No? Ang akala kasi nung iba, yung Holy Spirit, doon lang na-introduce sa New Testament. Hindi po. Since the beginning, doon sa Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning was in the beginning God created the heavens and the earth is without form, and the Spirit of God is hovering upon the surface of the water. So naroon na sila. Ganon din naman sa John chapter 1, no, sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. This triune God is active sa before the creation, and not the creation per se, and after the creation. So naroon na itong triune God na ito. There's only one God, but the Godhead Trinity ang naroroon. Ano po? So, dito natin may kita that ang Biblia po ay pinatutunayan ng 2 Peter chapter 1 verse 21 na hindi ito para bang istorya. Kung kayo po ay pamilyar doon sa meron kasing kasulatan na mas oldest doon sa pagkasulat ng Biblia, no? Subalit ang creational story noong ng mga bagay na yun, that there is a tinatawag na gods who are battling each other, demanding the so-called sacrifice sa mga tao to appease them, no? At ako'y naniniwala the reason why ang book of Genesis ay isinulat to correct that kind of mentality doon sa book na yon. I forgot the name. Mas old siya sa Bible. Lamang doon kasi is ang mga Diyos ay nag-aaway-away, no? Kung sino yung supreme doon sa istorya na yon. But in the Bible, there is only one God, ano po, who is supreme over all. Now, ang isang bagay na dapat nating tingnan kung bakit ang Biblia ay sabihin nating ang tawag dito, karapat-dapat bigyan ng pansin at pagtitiwala dahil ito sinasabi sa 2 Peter chapter 1 verse 21. Tingnan po natin, ang sabi po dito, the prophecy never came by the will of men. Ayan. So, hindi ito daw, ang mga nasulat dito sa Biblia ay hindi ito nakapangyari sa pamamagitan ng gusto lang ng tao. Ang reality po mga kapatid, the Bible has been wrote by different prophets but hindi nila
alam ang tunay na ibig sabihin ng kanilang mga isinulat. They were moved by the Holy Spirit of God. Hindi nila alam na yung kanilang mga isinulat ay pointing to the one person who is coming doon sa New Testament, the Lord Jesus Christ. Everything na ginagawa doon sa Old Testament, especially in the time of Moses, the tabernacle na tinignan natin is pointing doon sa redemption na gagawin ng Panginoon. So, ang sabi dito, the prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit of God. Kaya sinasabi natin ang Bible, no? The original Bible is the so-called, the Holy Spirit is the author of that Bible. So, saan ka makikita na kung saan ang author ng Biblia ay kasama-sama mo? That is a unique character ng Panginoon. Kasi pag bibili ka ng mga books na sabihin natin mga sikat na books, you can never talk to the person or the author na gumawa noon. While here, no, naririyan siya, ibinigay sa iyo for you to be guided sa mga bagay-bagay pag ikaw ay nagbabasa. Ulitin ko ha, pag ikaw ay So, paano ka magkakaroon ng guidance kung hindi ka Yun na, kayo nagsabi nun. So, ibig sabihin, basahin natin ang Biblia so that, no, yung ating, sabihin nating discernment and ating skill and wisdom shall be sharpened, no, kapag alam mo ang salita ng Lord. Alam mo, pagbukas pa lamang ng bibig ng tao, pag medyo sensitive ka, alam mo na kung anong espiritu meron siya. Ay yung taong pag wala kayong marinig kundi daing ng daing, ano espiritu meron? Di ba? Kasi lumalabas dito sa bibig ko ano ang nasa loob. Yung taong may galit sa isang tao na hindi mo naman alam, pag kinausap mo, alam mo may galit siya kasi lumalabas sa kanyang bibig. How much more, mga kapatid, if you are being sharpened by the Word of God through the power of the Holy Spirit, alam mo, even the presence of the enemy, even the presence of demonic forces, malalaman mo yan. Okay? So, dito natin may kita, hindi dahil ginusto ni Pedro sumulat, hindi dahil gusto ni Isaiah sumulat, ni Jeremiah, no, ni Joel. Hindi. They were people, no, na kung saan sila ay minove ng Holy Spirit of God. Okay? So, yun ang isang mga bagay. So, therefore, if you want to know God, dapat, babasahin mo yung in-author ng Holy Spirit, and at the same time, the Holy Spirit is available anytime, any moment sa buhay natin. Ganon din sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sinabi dyan is, all Scripture is given by inspiration of God. Pero tatandaan natin ang dito ang parameters so that the Holy Spirit of God will move you, ang sabi dito, holy man of God. Kasi marami tayong mababasa na ang Diyos ay nagsalita sa akin, kaya maraming mga religious sect na nag-arise dahil may narinig daw sila sa Panginoon. No, sila ay pumunta doon sa kuweba, may narinig sila, no, meron daw bumulong sa kanila. Ito yung mga bulong-bulong, no? Ingat tayo diyan. Kasi kapag may bumubulong, madali nating scrutinize if it is of God. Sabi naman kasi ng Biblia, and then try every spirit. Itatry natin. Not try, ibig sabihin, you are going to discern and scrutinize the spirit or the thought na dumarating sa iyo if it is of God or not. Madali mo namang makita yan, no? So, all Scripture is given by inspiration. And it is profitable for doctrines. Ito daw ay magagamit natin sa pagtatama ng ating doktrina. Ano ba yung paniniwala mo? Ano ba yung old na paniniwala mo about God? So, ang salita ng Lord ay magagamit daw natin. For reproof, no? Para ano yun? Pasinungalingan. Yung mga bagay-bagay na dati mong alam, no? At for correction, para itama ito, no? For instruction in righteousness. So, kaya tayo, kami man, ako man, galing ako sa
other religious sect na kung saan nung dumating yung salita ng Lord, may dumating na realisasyon na hindi pala tama yung aking practice, hindi pala tama yung aking paniniwala, hindi pala tama yung binigay sa akin. So that is the so-called doctrines, reproof for correction and instruction for righteousness. Kaya tayo ay hindi naman kasi actually pwede ka maging Kaya lang hindi talaga pwede eh. Kapag nalaman mo ang katotohanan, aalis ka talaga doon kung ano ang kinagisnan mong relihiyon na meron ka. Kasi yung relihiyon mo hindi nag-fit doon sa katotohanan na sinasabi ng Biblia. At sa ayaw mo at sa gusto mo, aalis ka talaga. If you love the truth. No? Yun ang isang bagay. Sa other translation, ang binigay dito is, all scripture is God's breath. No? God's breath. So, hininga. So, ibig sabihin, it is the Holy Spirit will bring breath or life sa salita ng Panginoon na ating nababasa at ating nakikita dito sa Biblia. Na masasalamin natin, minsan pa nagbasa ka ng Biblia, nasasalamin mo yung sarili mo eh. Parang ikaw yung naroroon sa istorya, no? Na nais ng Lord na ito yung makapangyari sa buhay mo. Kaya dito makikita natin, we can assured of na ang Biblia, no, na atin pong binabasa ay isang kasulatan, banal na kasulatan, kaya tinawag na Holy Bible na isinulat ng mga tao. Kasi meron pong ito marinig nyo when you share to the people, sabi niya doon bakit naman ako maniniwala sa Biblia? Tao lang naman ang nagsulat niyan. Narinig nyo na yun? Di ba? Tao lang naman yung... Sana tinanong mo, tao ka ba? Oo, tao ako. Oo, sa'yo pala ina-address yan kasi tao ka. So, minsan yung filosofiya na wala sa lugar. No? Kaya yan sinulat sa tao dahil para sa tao. Kaya sumulat tao dahil para sa tao. Siguro kung sa baboy yan, ibang hindi mo bababasa yun. Anong sulat nila? So it's just a tinatawag na at time-consuming arguments na wala naman. Tabi na patutuguhan. O ayaw maniwala, di wag. Ganun lang naman kasimple ang buhay. Okay. Now, so, makita natin in John 16 verse 7, mga kapatid, ay ganito ang sinasabi. Nevertheless, I tell you the truth. Sino nagsasalita dito? Ang Panginoong Hesukristo. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Bakit kaya ganito ang language? Definitely, mga kapatid, nung narito pa ang Panginoon sa Kristo, no, it is the ministry of the Son of God, ng Panginoon. Para bang ganito yan eh. Paano magwi-witness ang isang tao, no, kung hindi pa siya yung haharap dun sa witness stand? Dapat malaman mo muna that this person is being accused of, then para pasinungalingan yung mga bagay na yun, hindi kayo pwedeng dalawa na naroroon sa witness stand. Aalamin muna doon sa isa, yung tao per se, then after that, the witness will be called para to justify ng taong ito ay walang kasalanan o walang kasinungalingan na nasa sa kanya. Now, dito, ang Holy Spirit ay hindi pwedeng mag-start ng kanyang ministry pag hindi pa tapos ang Panginoon. Naalala niyo doon sa pinag-aralan natin, nakaraan, ano ba yung mauunang ilagay doon sa right ears, right thumb, right toe? Hindi ba yung blood muna? Then, followed by the so-called the oil. No? So, kaya may kita ninyo dito, para sa ating ikabubuti, ang pag-alis ng Panginoon or in the time of the disciple, para dumating ngayon yung Holy Spirit of God.
Kasi siya na yung magsasabi, siya na yung magtuturo, siya na yung magpapatotoo. Parang commercial lang yan di ba? Diba, meron ka pinag-uusapan, nag-uusap lalo ng mga mga mare ganyan. Pag nag-uusap sila, and even sa mga guys, pag nag-uusap tayo for a something, no, na sabihin natin, maganda kaya yung isang bagay na yon, no? Halimbawa sa motor, mag-uusap tayo ng motor. Ano ba yung magandang motor? So this kasama mo mga men's group na naririyan, may kanya-kanya silang tinatawag na patotoo. Yung Kawasaki, maganda yun. Lalo na yung tinatawag nilang Barako, malakas humatak yun. Sasabihin naman nung isa, ito yung Honda, maganda ito. Yung isa naman, ano pa ba? MX. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng tinatawag na comparison. Sinasabi nila yun dahil sa kanilang karanasan. Tama ba? Ganun din naman sa mga mare-mare. Pag nag-usap yan ng kung ano maganda sabong panglaba. Di ba? Sasabihin isa, ito maganda Tide. Maganda ito yung tinatawag na Ariel. Maganda ito. So, they are saying in accordance to their experience. Di ba? So, sinasabi nila yun dahil they experience yung pagiging effective noong some tinatawag nating product. Now, the same here na ang Holy Spirit, the ministry of the Holy Spirit is to stay in the truth, to tell the truth, at maging maliwanag sa lahat. Makita nyo ang ministry of the Holy Spirit aside from giving the real truth ng Biblia is to convict the sinners. Nakita nyo? Kasi paano ang isang sinners ay mako-convict sa kanyang mga maling gawa if the truth is not being proclaimed and given to them at bigyan ng understanding. Ganun lang kasimple. Kaya yung Holy Spirit, hindi tayo ang may initiative ng ating pagsisisi. Siya pa rin. Kasi ipinaunawa sa iyo ang shortcomings mo, ang iyong karumihan sa harapan ng Diyos, at by His grace, no? By His mercy, dinala ka ngayon doon sa katotohanan of repentance para tanggapin mo yung inio-offer ng Lord para sa iyo. See? Kaya the Holy Spirit ay hindi pwedeng mauna doon sa ginawa ng Panginoon. At sabi ni Jesus, inyong ikagaganda. Inyong ikabubuti na ako ay aalis, because the Holy Spirit will be the one, no, proclaiming and bringing the truth sa bawat isa sa atin, at saka ang indwelling presence of God sa buhay natin. Because the Bible, kung pinag-aralan natin noon, the name of the Holy Spirit is the so-called, He is the Spirit of Christ. Tama ba? If you have the Spirit of Christ, this Holy Spirit will tell everything about Christ, about Christ, about Christ. Kaya without the Holy Spirit of God, medyo malabo nating ma-attain yung katotohanan. Kaya if the one sect ay naniniwala that the Holy Spirit is just a exert force, definitely, hindi naman niya pagsisiksikan ng sarili niya, that you will live in error. Parati ka nasa error. At pag sinalamin natin sa salita ng Lord, very erroneous talaga ang mga teaching na meron silang paniniwala. Alam niyo po ba that the hardest things sa mundong ibabaw na ito is the so-called, yung hindi mo alam na deceive ka. How can a deceived person knows that he is deceived? Ang hirap nun. Paano mo malalaman na ikaw ay nadadaya sa buhay mo? You are being deceived. That is a tough things. Because kung anong meron ka man ngayon, pinaniniwalaan mo na yun ang totoo. Kaya malayo sa iyo na malaman mo you are being deceived. Unless the Holy Spirit will bring you the truth, then you will discern between the erroneous teaching at yung biblical teaching. Kaya lamang ang pwedeng magdala ng mga bagay na yun. John 7:38-39. He who believes in me, ayan, sabi,
Kanino daw? Kay Kristo. Kaya makikita nyo ang connection of the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. He who believes in me, ang sabi ni Kristo, as the Scripture has said. Dito nyo ngayon makikita na binibigyan ng malaking pagbibigay diin as the Scripture has said. Ibig sabihin, your faith, your believing should be congruent and aligned at basis sa Scripture. Hindi pwede ito yung tinatawag na pinasa na lang sa atin ng kanununuan natin, then until now, yun ang pinaniniwalaan mo. Hindi. If it's not scriptural, you should discard it. You should put it in the bin. You should script off sa buhay mo. Kasi ang isa sa pinaka-strict parameter na sinasabi dito is as the Scripture said. Yung bang pinaniniwalaan mo ay sinasabi ng Scripture? Yung bang sinasampalatayanan mo, pinasusinungalingan ng Scripture? Pagka ganon, dapat talikuran mo yun. No? Kaya minsan makikita natin ang daming mga ginagawang reason, no? Hindi na tinitingnan. Kumbaga may mga tao kasi hindi sila open for what is the truth. No? Tinitingnan nila, babasahin nila yung Biblia, pero meron na silang preconceived idea or paniniwala sa buhay nila, kaya pag binasa nila yung Biblia, sablay pa rin. Because as you approach the so-called the Bible, para kang isang batang empty jar, na kung ano ang sasabihin ng Biblia, yun ang tatanggapin mo. Kaya sabi ni Jesus, he who believes in me, as the Scripture has said. Yung paniniwala mo kay Kristo dapat biblical base. Hindi yung pinapasa-pasa lang. May script, merong Kristong maitim, merong Kristong pusyaw, merong Kristong naglutatayon, di ba? Kita nyo. Kung ano iba-iba, di ba? May Kristong inalis sa pugon, di ba? Yung ba ang sinasabi dito sa Biblia? O kayo na online, tell me. Yung ba ang sinasabi dito? Sabi dito, ang basihan ng Kristo na dapat nating paniwalaan. Sabi niya, he who believes in me, ang sabi ni Jesus, as the Scripture. Yun ang measuring rod natin kung sino ang Kristo na dapat nating paniwalaan. As the Scripture said, out of his heart will flow rivers of living water. Alam niyo po ang ibig sabihin ng rivers of living water? It's so refreshing. Kung babasahin ninyo yung Psalms chapter 1, yung planted by the trees, by the riverside, siya daw ay mabunga at may kagalingan sa kanya. So doon yung makikita na kung saan na the Holy Spirit was given to us para sa tinatawag na ating tinatawag na sabi nating masayang buhay na matatag. Kasi ang isang halaman na nakatanim sa tabi ng batisan, matatag yan. Kahit ang kapaligiran niyan ay tagtuyot na, siya nananariwa pa rin ang mga dahon. Anong ibig sabihin itong metaphor na ito? Ikaw, kahit nakikita mo ang mundong ito ay puno na ng sakit, puno na ng gulo, dapat hindi ka napapasama doon, dapat stable ka. Dahil kahit ang political unrest na meron tayo, dapat stable ka doon sa iyong kinatatayuan. And at the same time, if you want to be refreshed, sabi ng Biblia kasi is the Holy Spirit is the living water. Kaya makikita niyo mga kapatid, pag tayo ay sumasamba, it is a very important. Hindi lang dapat dito. Anytime, anywhere. If you want to be refreshed, minsan tayo ay dinadat na ng problema. Minsan yung problema na yun, nakakawala ba ng tinatawag na energy and vibrancy ng buhay natin? Go and draw the water, worship God. At makita mo, marirefresh ka sa buhay mo. Okay? So, that is a very important thing, mga kapatid. At sabi dito, verse 39,
But this he spoke concerning the Spirit, the river, no, will flow, okay, or the rivers of living water, whom those believers in Him, ano, okay, in Him, sa Kanya. Pero babalik tayo, anong sasampalataya ng klase ng Jesus? Yung sinasabi ng Biblia. Okay. At sabi dito, whose those believe in Him would receive, for the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Parang ganito yan eh. Ang starting ng iyong panunungkulan, yes, parang ganito yan ha, iko-context ko lang ganun. Ikaw na yung nanalo halimbawa sa eleksyon. Panalo ka na, no doubt. You are now the President of the Republic of the Philippines. Pero, the so-called taking the office, wala pa sa'yo. Okay? So, aantayin mo, pagtungtong ngayon ng tinatawag na July, first day of July, mag-o-oath ka, di ba? And that is the starting of your ministry. Pero, prior to that, alam mo, ikaw na yung nanalo, ikaw na ang presidente, senador o congressman o ano pa man. Tama ba? Pero taking the office, wala pa. Dito ngayon, the office of the Holy Spirit ay mag-a-activate lamang doon sa glorification and ascension of the Lord Jesus Christ. Kaya noong nag-ascend ang Panginoon doon sa langit, anong sabi niya doon sa kanyang mga disipulo? Tarry ye in Jerusalem until you are being endued by the power of the Most High, the Holy Spirit. From that day of Pentecost, di ba sabi doon, a rushing mighty wind, that is the beginning of the ministry of the Holy Spirit. The ministry of the Holy Spirit in the day of Pentecost is far more different in the Old Testament. Yung pinag-aralan natin sa Old Testament, dumarating lang ang Holy Spirit to fulfill the certain purpose or task given by God. Ang isang pinakamaganda diyan, si Samson. No? Hindi naman si Samson parating, yun eh. Kung mababasa ninyo ang Biblia, dumarating yung Spirit of God. Kaya siya ngayon nagkakaroon ng tinatawag na kalakasan. Ganon din naman, yung tapang ni Elijah. Di ba? Doon sa kanyang pakikipag-contends, doon sa prophet ni Baal, ang tapang mo nun ilan sila doon na mga propeta. Tapos ikaw, nag-iisa ka lang? Wala. Sabi nga ni Elijah, asan yung mga kasama? Wala. Pero di niya alam na may 700 na, yun? Kumbaga, secret agent pa yata ang nangyari doon. Pero nag-iisa siya. Pero after that, anong ginawa? Ano nangyari kay Elijah? Tumakbo siya at nagtago. Pero that very moment, atapang tao siya, di ba? Atapang tao. Pero after that, nakita pa niya yung kapangyarihan ng Lord. Pero nung siya ay pinagbantaan ni Jezebel, napapatayin, tumakbo siya. So, in the Old Testament, it is just a temporary infilling of the Holy Spirit to fulfill the purpose na ginawa ng Lord. But, the difference between the New Testament believers, the inauguration of the Holy Spirit indwellings in the day of Pentecost, ito ay permanent residence na ng Holy Spirit. Kaya ang sabi, di ba, sabi ni Pablo, know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit and the Holy Spirit dwells in you? At anong pangako ng Panginoon? I will never leave you nor forsake you, because that is a tinatawag na permanent residence. Kaya ikaw may Holy Spirit ka sa buhay mo. Huwag mo lang titingnan yung leaders mo, yung pastor mo ang mayroong Holy Spirit. No. Nagre-reside yan sa iyo na dapat i-cultivate mo, i-hone mo ang iyong relationship sa Kanya so that ikaw ay magagabayan sa lahat ng pagkakataon. Amen. So, dun ang pagkakaiba ng Old Testament, but in the Old Testament, andun ang Holy Spirit. Pero sa New Testament, it is a greater height. Kaya nga, a new covenant. Dahil dito, residence of the Holy Spirit ay nasa sa atin.
Now, let's talk about this. Kung inyo po makikita, mga kapatid, na ang Holy Spirit ay naging active after the glorification of Jesus Christ. He sat down. Asa na yung ating mga singer natin. You sat down, So then, the Holy Spirit started His tinatawag na indwelling ministry doon sa day of Pentecost. Now, ang sabi ni Pablo, bakit ba kinakailangan, sabi doon, don't grieve the Holy Spirit of God. Don't quench the Holy Spirit of God. Alam niyo po kung bakit? Kasi it is for our own good. Huwag daw natin pipighatiin ang Holy Spirit. Huwag daw natin pagtatampuhin. Bakit? In every days of our lives, we are prone to sin. We are prone to error. Tama ba? Now, if the Holy Spirit, siya ay nagtampo, sino magbibigay sa iyo ng madiin at isang tunay na conviction and repentance sa buhay mo? Yung mga misis natin, tinan nyo, pag nagtampo yan, nakakausap mo ba? Hindi, di ba? Ayaw makipag-usap, no? Kahit alokin mo na, kahit ibinili mo na ng tsoktugo, ayaw pa rin makipag-usap, no? Sasabi sa'yo, hindi naman tsoktugo ang gusto ko eh. Mang inasal. No, binili mo naman ng mang inasal. Pagdating, iba na naman. No? Kasi nagtatampo. No? Okay. So, ang isang relationship na may tampo, mga kapatid, nagkakaroon ng barriers of communication. No? Kaya sabi doon, wag daw nating pighatiin, pagtampuhin ang Holy Spirit. Kasi siya yung nagkikip sa atin to be always aligned doon sa will ng Panginoon. Kaya minsan, hindi nyo ba napunaw, halimbawa, nakapagsalita tayo ng hindi tama, andun ka agad, yung prompting, yung nakakaranas ng ganun. Diba? So, by doing that, Lord, sorry ha. Ganun. Minsan nga, saan nangyayari talaga yun eh. Yung old nature, nagkikick in, no? Napapapika, no? E nung nakapagpipi ako, no? Nando ka agad yung prompting. That is not the proper and right word. And Lord, sorry po Lord. No? Eh paano pag wala yung Holy Spirit? Ha? Eh, lalo tayo minsan sa ating dealings with the people, sa ating how we do our job, sa trabaho, na walang talaga tayo mga kapatid without the ministry of the Holy Spirit. Mapapahamak tayo. Hindi natin alam na tayo pala ay naiinggit na, hindi pala natin alam tayo nagagalit na, akala natin okay lang. Pero everything, no, ay meron tinatawag na consequence sa buhay natin. Tandaan nyo ha, lahat ng seed tumutubo. Seed ng inggit, seed ng galit, ano pa man yan. Diligan mo yan, lalaki at lalaki yan. That is the principle. Now, what is the so-called, ano pa yung mga bagay na yan? In Haggai, hindi ito sa Hega, hindi ito Heg, Haggai. Okay. 2:4-5. Ito ang sabi. Kasi pag binasa mo pa, parang Heg, no? Heg. Okay. Yet now be strong, Zerubbabel, says the Lord. And be strong, Joshua, son of Jehozadak, the high priest, and be strong, all you people of the land, says the Lord, and work, for I am with you, says the Lord of hosts. According to the word that I covenanted with you when you came out of Egypt, so my spirit remains among you. Do not fear. See? Ano ang isang binibigay dito ng Spirit kay Zerubbabel, kay Joshua, no? Is the so-called boldness. See? Kaya nanggagaling sa Holy Spirit ang tapang. Alam niyo, minsan mga kapatid, if you encounter a person who is demon-possessed, no? Huwag kayo matakot. Kasi minsan, daming mga Kristiyano na yun eh. May tatakbuhan eh. No. Ang sabi ng Biblia is, greater is He that is in you than he that is in the world. So ask the Holy Spirit of God to give you boldness.
Kasi iba namang sa natural na bagay, makita mo yung kaliit-liit na katawan, parang katawan ni ano, ni JP, nakahiga pa yun. Iginanon yung alam niyo yung sopa na malalaki na may anong ganun, baligtad. Ang lakas, di ba? Ang lakas. So, gagamitin kasi ng kaaway na takutin ka. But, if you have the Holy Spirit of God sa iyo, stand firm and be bold. Sabi nga din, in my name. Ano sabi doon? In my name, you can cast out demons. Di ba? Tandaan ninyo ha, ang manifestation of demons dito sa mundong ito, they are illegals. Illegal sila. Tayo ang rightful, kumbaga sa no ay residents ng mundong ito, hindi binigay sa diablo. Kaya nga nakaka-cast out sila eh. Kaya lamang in casting them out, not in your own power, but in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Diba? Kaya huwag kayo matatakot sa mga bagay na ganoon. Dapat alam ninyo that the Holy Spirit of God is in you and upon you. Sisiguraduhin mo naman, ang isang bagay doon, sisiguraduhin mo naman that you are a clean vessel. No? So before dealing with them, repentance is needed sa harapan ng Lord. Then, Isaiah 59 verse 21. Ang sabi diyan, as for me, says the Lord, this is my covenant with them. My spirit who is upon you, and my word which I have put in your mouth, kaya makikita nyo, parati magkasama ang word and spirit, shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants, says the Lord, from this time and forevermore. Now, ang sabi dito, this covenant that my spirit will be upon you is a time also, it is a prophecy sa bawat isa sa atin din that we are being the so-called the temple of the Holy Spirit. So, ganun din dito sa bayan ng Israel, lamang kinakailangan dumating yung pagkakataon, the permanent residence of the Holy Spirit will only happen kapag kinilala nila ang Messiah. Until now, mga kapatid, wala pa sa tinatawag na, sabihin natin, as a nation ng bayan ng Israel ay naniniwala kay Jesus. Yun ang isang masaklap. Kaya mas mainam pa talaga, no? Sabi ang mga Gentiles na naniwala sa Panginoon. But definitely, because God is the faithful God, ipupulfill naman niya ang pangako niya sa bayan ng Israel. Pero eto tayo ngayon. Andito na't ibinigay ang Espiritu Santo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag mo naman sarili niyan. Ituro mo sa anak mo, sa your descendants and your descendants' descendants. Hindi ba napakaganda na, alam niyo, the best thing na pwede niyong ibigay sa mga anak ninyo, yung pananampalataya ninyo. Because whenever they go, alam niyo, just for the sake of discussions, makikita natin. Tingnan natin. Wala tayong dito. Tingnan lang natin sa si Mayor Bico. Paano siya lumaki? Shinare nung nanay niya, ni Connie Reyes, yung pananampalataya niya. Kaya nung lumaki siya, hindi siya acquainted sa panuntunan ng politika. Alam, nakakatuwa itong bata na to no? Parang bata lang yan, hindi mo pala namamalayan, magiging mayor pala. At sabi at pinagmamalaki nga niya, noong gagawin yung, that is Taguig, Taguig. Pasig, Pasig. Meron silang munisipyong paggagawa, one-stop munisipyo, napakaganda. I think mas maganda pa talaga sa dito sa atin. Pero sabi niya doon, yung kontrata noon walang corruption. Kaya siya naparangalan din ng international na recognition na yun, non-corrupt government officials. See? Nakakatuwa, di ba? Pero ang tanong, paano siya nagkaroon ng ganung tinatawag na katuwiran at paninindigan? Ipinamana nung ina yung kanyang pananampalataya. Kaya napakahalaga
Napakahalaga talaga ng pananampalataya ng magulang. Dapat yung pananampalataya ng magulang ay, ano yun, according to the Scripture. Yun ang isang bagay, mga kapatid. Nakakatuwa. Iilan-ilan lang sila. Tama ba? Bilang isang politicians, you don't have to be a Christian. Kasi merong mga hindi Kristiyano, but they love righteousness and justice. Yun ang kinakailangan natin. Kaya pagboto nyo, maging matalino kayo. Pero isa lamang yon. Kaya makikita nyo dito sa Biblia, ang laki ng role ng magulang. Ang laki ng role ng magulang. At sabi niya dito sa Romans chapter 11 verse 26, and so all Israel will be saved. At is written. Darating talaga ang panahon, gaano man katigas ang ulo ng Israel, gaano man yung self-sufficiency nila sa kanila, darating panahon na sabi nila, and so all Israel will be saved, at it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob. Kinakailangan talagang yon. Nakita nyo ungodliness. God cannot dwell with uncleanliness. Praise God. Sa ating buhay, tayo ay nilinis na ng Panginoon Hesus Kristo sa kanyang kamatayan, inalis ang kamatayan sa bawat isa sa atin at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? So yun ang isang bagay na yun? It is your privilege. It is our privilege. Then, having that privilege, dumating yung rights. Alam naman natin, magkaiba ang privilege sa rights. Ano ang sabi sa John chapter 1 verse 12? For as many as receive Him, He gave them the power or right to become the children of God. It is now your right, to ask the Father, to ask God, and everything you need in your life. Right mo na yon, hindi mo privilege. Ibinigay sa iyo ng Panginoon. Coming to the Lord, because you are a child or you are a children, karapatan mo ang mga bagay na yun. At isang bagay before I end. So, the inspirational ministry of the Holy Spirit in the Old Testament or Covenant, tingnan nyo ito mga kapatid. Why is it? In Genesis, ang sabi doon, on the seventh day, ito ay, holy to the Lord. First day, nung nilikha ng Panginoon ng liwanag, ano ang sabi ng Lord? It is good. No? It is good or it was good. Nilikha niya from first day to fifth day. Merong revelation na binibigay Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi niya doon, it was good, it was good, it was good. The word it was good, everything is functional in accordance with the will of God. Okay? Lahat ay kumbaga ay nagpa-function ayon sa ninanais ng Diyos. Then, on the 6 days, ang sinabi ng Lord? Let us make man in our own image. No? At ang sabi doon, nung nilikha yung tao, it was very good. So may very na tov miod. So ibig sabihin, merong something sa atin na wala doon to the rest of the creation. Kasi may very tayo no? Very good. Now, then on the seventh day, God rested. No? And He kept the so-called the seventh day holy unto Him. Now, ang isang bagay, ayon sa aking pag-aaral, ay ganito. Doon pa lamang sa creation, tinuturoan na tayo ng Diyos how to appreciate God. Bakit? Yung Diyos mismo, inappreciate niya yung kanyang tinatawag na mga nilikha. It was good, it was good, it was good. Doon nilikha ka ngayon, it was very good. So therefore, God is, kanyang tinatawag na, ang tawag doon, kanyang inaasahan
na ang tao ngayon will appreciate everything that God has created. Ikaw yun. Then, the word doon sa seventh day, na sabi doon, in reality, in the ancient time, mga kapatid, hear this. In the ancient time, before a king, na siya ay ma-enthroned doon sa kanyang position as a king, it takes 7 days. Doon, 1 to 6 is the preparation of the so-called, yung tinatawag na tabernacle or temple. Gagawin na yun, yung tinatawag, at doon sa templo na yun, ng hari, ilalagay niya yung kanyang Diyos doon sa templo na yun. Okay? At on the seventh day, that tinatawag na God na iniligay nila doon will be praised, will be exalted ng mga taong naroroon kasama noong hari kasi siya ang tinatawag na Diyos mismo nung hari. Okay? Kaya there is a great celebration. Tama ba? Okay? There's a great celebration dahil yung naroroon yung kanyang Diyos na Diyos niya rin. Then the people also will accept that God kasi yung hari nila kinikilala nga yun eh. Diba? Sino ka para hindi mo kilalanin? Now, doon sa creation on the seventh day, ang sabi doon, God keep the seventh day holy. So, that seventh day, that tinatawag na temple, seated the one who created the heavens and the earth from day 1 to day 6, and even you per se, ikaw ang pinaka tinatawag nating prominent creation of God because you have the will. You should tinatawag na worship and exalt that God on the seventh day who created the heavens and the earth. So, ibig sabihin, tayo ngayon yung pangunahin, nakakikitaan ng Lord to acknowledge His creation, to acknowledge His power, to acknowledge His position, everything na meron siya. Kasi ang lahat ng nature na nilikha ng Diyos, by instinct, yan ay nagpupuri sa Lord. But the so-called, ang kaibahan mo, you have the power to reject and to accept. Okay? Kaya sabi doon, He keep the seventh day holy. Ibig sabihin, that very day, every creation together with the humankind will worship the King of the universe, the Maker of the universe, at yung President doon nakita kung paano nilikha ng Lord, that God must be exalted forever and ever. Must be acknowledged by the entire creation. Alam nyo, ang dyablo, kasi from the very beginning, ayaw niya ng Diyos. Hindi ba? Tingnan na lang natin sa political arena. Halimbawa, yung isang tinatawag na partido, ay nakikita nilang much more love by the people. Much more love by the people. Hindi ba ang magiging contention noong other parties ay inggit? Tama? Then, they will devise anything para pabagsakin. Tama ba? Yan ang ginawa ni Satanas doon sa Garden of Eden. That the seventh day, this creator of the entire universe must be worshipped by every creature, especially human being. Ano ang ginawa ngayon ng kaaway? Pinabagsak niya ngayon yung tao. Pinagkasala niya yung tao dahil alam niya na panagkasala ang tao, wala na siyang desire, i-appreciate, i-exalt yung Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Kaya makikita nyo, sino ang mas applaud ng mga tao dito sa mundong ito? Celebrities.
rich people. Pero sino dapat ang tinatawag na kakikitaan ng Diyos na ini-exalt yung maker of the entire universe, the King of Kings and the Lord of Lords? Ang inaasahan ng Lord, yung let the redeemed of the Lord say so. And the reason why we gathered every Sunday, no? Every Sunday, sa iba kasi, Sabat, yung ano na yun. Every Sunday, this is the time to appreciate and exalt the one who created the heavens and the earth, the one who created you, the one who blesses you, the one who keeps you safe, the one who promised, I will never leave you nor forsake you. Every time we congregate, that God must be exalted and must be worshipped. That is the purpose of the seventh day doon sa creation. He keep the seventh day holy. I-appreciate mo ang Diyos. Hindi tayo narito para sa kung ano pa mga bagay. Ang ating gathering dito is God-centered, who is worthy to be honored and to be praised. That will be our goal sa buhay natin. Huwag kayong paparito dahil para bang to fulfill, Sunday kasi o nakaugalian. No, no, no. You should have the excitement inside your heart na, wow, ito na yung pagkakataon. I-exalt ko, pupurihin ko yung lumalang ng langit at ng lupa, yung lumalang sa akin, nagmahal sa akin, nagtumubos sa akin, umibig sa akin, nag-indwell sa akin. I will honor Him forever and ever. See? That is the seventh day na makikita natin doon sa day of creation. This God must be exalted. This God must be worshipped. This God must be thanked. This God must receive the grateful heart of every redeemed people. Amen.